Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, ibig sabihin, dalawa lang sila ngayon. Si Ate Edna ang backup ni Brother Wendell. Kumbaga si Ate Edna yung cha, chara, cha. Siya yung taga-tanong kay Brother Angel ngayon. So, atin na diretso ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang gospel reflection tsaka sa kanyang greetings. Brother Angel Santos from Japan, good evening. Greetings ka muna bro, tsaka si Sis Edna. Sige, ako muna greetings, no? Sa lahat ng mga nanonood ng Puto por Punto, good evening po sa inyo. At nawa ay huwag kayong magsawang manood ng programang ito kahit na may mga pagkakataon na busy kami. Kasi di naman maiwasan yung ngayon is December 31 at kanina nga nagbangayan kami ng aking misis kung holiday of obligation ba at nagsabihin ko, tingnan ko sa AI, nalaman ko, talo ako. For the first time, natalo ako sa talakayan, ang kalaban ko yung misis ko. Okay, ganun pa man. Sa Pilipinas bro, depende yan. Depende yan. So sa Pilipinas, tatlo kasama to. Ayun na nga. Immaculate Nativity, Christmas, and Mother of God, January 1st. Yun na nga, kasi si nanay, tinanong namin si nanay, kasi si nanay daw katikista. Ang sabi ni nanay, may sasalubungin tayo. Sino sasalubungin natin? Sabi nanay, yung taon. Solemnity of Mother of God. Pero sa iba hindi sa ibang bansa hindi. Yung taon na sabi, tinan nyo yan? Taon pa? Tinan to si AI ito. Tinan ko si Magisterium AI. Tinignan ko. Nakita ko yon, sabi ng asawa ko. Ano sabi ng AI mo? Sabi ko, nasira na. For the first time, nakatikim ng talo. No? Misis mo lang pala magpapatalo sa iyo. Yun na nga. Misis ko lang makakatalo sa akin. Ano ba yan? Misis ko lang makakatalo sa akin. Okay. Alain nyo? Dami kong kinalaban. Makatalo sa akin. Misis ko lang pala. Ano ba namang klaseng? Ano ba namang klaseng? Obligation lang, talo ka na. Ano ba namang klaseng buhay to? Ang dami kong ang dami kong tinalo sa sa debate. Pagdating sa asawa, talo. Ano ba naman to? Maganda. Okay. Maganda sa lubong sa New Year. Bro Jando. Talo. Breaking news, talo sa debate. Talubong sa New Year yun. No? Si Jando, talo sa asawa. Ano ba naman to? Okay. Sulit tayo. Kaya, lagi na ako sinisingit kanina. Ano sabi ng AI mo? Sabi, nasira.
Sira AI ko! Sira! Tapos minsan, nakikipaglaro naman ako sa asawa ko, ano, ganun, no? Nakikipagbiruan ako, laro naman ako minsan. Okay, so move na po tayo para sa greeting ni Ate Edna, ang nanay ng punto por punto. Ate Edna, good evening sa'yo. Edna. Okay, magandang gabi. Okay, nandito na ako. Oh, Magandang gabi po lahat po sa atin saang sulok ng mundo. Shout out po sa mga kasamahan po natin sa Prayer Warriors and sa bawat pamilya natin. Paalala po, hindi na po pwede ngayon ang bilog-bilog na paswerte. At meron din pong meron po akong pinost na magandang prayer para sa pagsapit ng bagong taon po. Marami pong salamat. Sis, baka pwede mo siyang i-ano mamaya diyan sa live para mabigay sa kanila. Maganda yung prayer na 'yan. oh. Okay lang ba yung Brother Jando, hindi ba yung maka-copyright yung post ng Basahin mo lang, te. Basahin mo lang siguro. Oh, habang sumasagot si Brother John Ray, i-prepare mo yung screenshot, basahin mo lang. Oh, hindi naman daw ang copyright niya, basta basahin mo lang. Pero i-play mo yung video, may possibility copyright tayo Video dyan. siya? Hindi siya Hindi siya video yung- bro, hindi siya hindi siya video, video. sulat lang. Oh, Sulat. hindi ka copyright niya. Copyright tayo, video lang. Wala tayo na copyright. Nakasulat lang prayer. Okay, so dito tayo ngayon sa ano. Oh, yun na, si Ted na dati taga-tanong lang. Ngayon, nanay na. Pag sinabi na Ted na, yuko! Yuko lang. Ay, grabe ka, hindi naman totoo. Jando! Sabi na Ted na, Jando, ano? May feedback sa'yo. Ayun, nalagot na. Wala lang kung maano doon kasi may feedback sa'yo. Sino nagsabi? Ted na, lagot. Okay. Move na tayo ngayon sa ating greeting kay Brother greetings ni Brother Angel Santos at pagkatapos ay sa kanyang gospel reflection nalala ko yung katalakayan ko nung isang araw si Jerwin Rosales. Pananagutan niyo kay Kristo. Pananagutan niyo kay Kristo. Ano sa Bisaya yan? Si Kristo ang inyong patubagon, si inyong sayop. Kumbaga, sa Tagalog nun, yun daw pananagutan nyo kay Kristo. Sa kaunawa niya, si Kristo ang mananagot sa bawat maling ginawa nyo. Ibang klase rin yung Kaya nga greetings kay Angel. Iba yung greetings kay Angel. Pag sinabing greetings kay Angel, siya ang bibigyan ng greetings, ako magbibigay. Kung sinabing greetings ni Angel, siya ang bibigay ng greetings. Ang ilagay dyan, kay, hindi ni. Kaya mali unawa mo. Sabi ko kay Jerwin Rosales. Kasi sa Tagalog lang, hihirapan na siya. Okay, sana sa English, nauunawaan ko pa siya kasi mahirap talaga English. Pero kung Tagalog, imposible na po yan. Okay, atin na ibigay ngayon kay Brother Angel para sa kanyang greetings and gospel reflection. Brother Angel from Japan, good evening. Amen. Praise the Lord, no? Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, san masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan, no po. Muli, pagpapaalala, no? Last day of 2024, no? Almost 365 days tayo nagpapaalala sa inyo, sa ating lahat, no? Pagpapaalala sa ating lahat, no? Yun na nga, no? Ang dami nang nangyari ngayong 2024, no? Dami na ring namatay, no? So, sabi ni Jesus, paano ba sila hinatulan? Paano ba tayo hahatulan? Sa huling araw, ang salita kong hakatul sa inyo. Juan 12:48. Ito po pagpapaalala, no? So non-stop po dapat ito, no? Till kingdom come na to, no? Ito po pagpe-prepare natin sa kamatayan natin dahil di natin alam anytime, any moment, no? So dapat hangga't maaari kung kaya, no?
Huwag nating sayangin ang oras, no? Dahil ito ay kayamanang panlangit, no? Ito po ay tinatawag na spiritual works of mercy. So, ito po ay pag-iipon ng kayamanan sa langit, kaya tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At doon saan tayo hahatulan sa salita niya, Juan 12:48. At siyempre, sa paalala sa atin lahat, magbabagong taon na, 2025. Ang sabi ni Jesus, pagsisiyan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan dahil malapit na, sabi niya, no, ang pag-ahari ng Diyos. Yun. So, sana po 2025, no, sa dami ng mga nalaman na natin. Sana po nabago na natin lahat 'yon, no, na naisabuhay na natin at siyempre na-share na natin po ito sa iba. Dahil kapag namatay tayo, sasabihin na, nagsisi ka na ba? Tinalikdan mo ba yung kasalanan mo? Dahil isa yun sa salita niya, mga kapatid, no? Mga brothers and sisters, paalala lang po yan, no, sa pagtatapos ng 2024. At siyempre, napakaganda ng ebanghelyo natin sa mga hindi nakapagsimba kanina. Ang ebanghelyo po ngayong araw ng Martes, no, last day of 2024, ito po ay ayon kay San Juan, chapter 1, verse 1 to 18. No? Napakaganda po nito at pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Sa pasimula-pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang darating, nagkasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa sipuspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Ayan po, no? So, muli, no? Hindi pa Happy New Year. So, Merry Christmas and a Happy New Year, no? This is the last day of 2024, no? Sana po, yan, no? Marami na tayong pagpapalang no? Natanggap sa Kanya. Actually, yun lang buhay tayo na 2024 at mag-2025, no? Yun na po yung isa sa pinakamalaking blessings, no? Ang dami na pong hindi umabot ng 2025. Di po ba? So isipin natin yun, no? Ang dami ng mga namatay, no? Nakakaano, no? Katulad ng 5 days lang po, December 25 hanggang 29, no? Alam niyo po ba na apat na eroplano, no? Apat na eroplano bumagsak kung saan-saan lugar maliban sa South Korea, no? Sa India, ang dami, sa Canada. Grabe, no? Hindi nila inaasahan, no? Hindi umabot. Isipin niyo po 'yun, hanggang 29, no? So hindi umabot ng 2025. Napakarami na po namatay, no? Ngayon nahusgahan na sila, nahatulan na ni Jesus. Ngunit tayo po ngayon na buhay pa, no? Pasalamatan natin ang Diyos. Amen? So salamat sa Diyos, no? Buhay na buhay pa tayo at tuloy-tuloy ang paglilingkod natin at pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. So muli, Merry Christmas po and Happy New Year sa ating lahat, no? So napakaganda, no, ng ang huli, no, pinakahuli na ebanghelyo ngayong 2024. Napakaganda, no. Ito po ang tinatawag the mystery of Jesus, no, mismo yung katauhan niya, sino ba talaga siya, no? So ano ba talaga kalagayan ni Jesus yung ipinanganak ngayong 25, ngayong Pasko, no? So pinagdiwang natin 'yan hanggang ngayon, hanggang 31 dahil nga, no, for octave of Christmas, no? Oktaba ng Christmas, no? Oktaba ng Pasko dahil hindi siya po pwedeng ipagdiwang lang ng isang araw, so kailangan at least 8 days ng simbahan. Sino nga ba talaga siya? Dito talagang ito po ang isa sa pinakamalalim na pagpapaliwanag, no, kung sino nga ba ang ating Panginoon Kristo na ipinanganak ngayong December 25. Napakaganda na sinabi umpisa pa lang, no? Dito ano sabi niya, no? Ang sabi rito, sa pangsimula pa'y naroon na siya ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ayun. So ang salita ay Diyos. Ang kagandahan pa rito, tandaan po natin, no? Ang nagsabi nito na siya ay Diyos, mismo yung nakapiling niya, nakasama niya. Ang nakakalungkot lang, no, sa mga kasama natin, mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, lalo na yung mga Muslim, no, mga iglesia ni Cristo, na sabi nila siya'y tao lamang, no? Nakakalungkot. Nagbabasa yan ng Biblia, kahit nga mga Muslim nagbabasa ng Biblia yan, no? Siya'y tao lamang, sabi nila. Ang nakakalungkot, itong part na to, hindi nila binabanggit yan. At banggitin man nila, iba ang interpretation nila. Nakakalungkot siya mismo, tandaan po natin, ang ating Panginoon Kristo, hindi lamang siya isang guro. Hindi lamang siya isang propeta. No? Sino siya? Siya ay tunay na Diyos. 100% God and 100% human. Hindi po 50-50, ha? So kaya nga ang sabi rito sa bandang huli, ang sabi rito, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Pansinin niyo rin, sabi niya rito, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Hindi kaya nabasa to ng mga Muslim, nagbabasa naman sila ng Biblia. Ang problema sa kanila, magbasal sila ng isang talata nung sinabing ako'y tao, ako'y nagsasalita bilang tao, na wala na pagka-Diyos. At yun na yung kabuuan ng salita ng Diyos. See? Nakakatakot yun. So dahil doon, kaya nga sabi nga ni Father Richmond Nilo, nakakatakot yun kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia. Ano sabi ni Father Richmond? Impyerno ka. Totoo. At sino magsasabi? Hindi si Propeta Muhammad. Hindi si Felix Manalo magsasabi kung sino ba talaga, ano bang kalagayan ni Jesus. Hindi sila. Bakit? Hindi nila nakasama si Jesus. Ito yung mga taong nakasama, lalo na si St. John the Beloved.
Lagi siya nakadantay actually sa dibdib ni Jesus. Nakasama nila, kumain, nahipo nila. Sila dapat magsasalita kung anong kalagayan ni Jesus. Hindi si Felix Manalo, hindi si Muhammad, hindi si Prophet Muhammad. Ito yung mga tao talagang dapat pagkatiwalaan na pag sinabi nilang siya ay Diyos. Dahil nakita nila yung kapangyarihan niya. Nakita nila lahat, they are the witness. Hindi nag-witness si Prophet Muhammad, hindi nag-witness si Felix Manalo. Nakakatakot lang, no? Let's keep praying for them that sana malaman nila. Pansinin niyo, no? Si Prophet Muhammad daw is the greatest prophet than Jesus daw. Imagine mo yun? Nakakatakot, no? So dito pagpapakilala, sino ba talaga si Jesus? Muli pagpapaalala sa lahat. Si Jesus po ang pinanganak ngayong Pasko, no? Isa po siyang 100% human and 100% God. Amen? So napakaganda nito at 100% siya hahatol sa atin lahat. So napakaganda, nasa atin ngayon Kristiyano, nasa atin Katoliko ngayon, ang mga salita ni Jesus nahahatol sa lahat. O paano yung mga Muslim ngayon? Hindi nila alam ang batas ni Jesus, tama, no? Hindi nila alam, hindi naman sila naniniwala sa Biblia. Hindi naman sila Kristiyano. Pero si Jesus ang hahatol sa kanila. Paano yun? At kung nilapastangan pa at mas mataas pa daw si Prophet Muhammad, let's keep praying for them po. No? Napakaganda, no? Panghuli ng gospel ngayong 2024, mga kapatid. May tatlong bagay din po dito, no? Pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Una, ang sabi niya rito, no? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Mga kapatid, brothers and sisters na mga nakikinig ngayon, i-share niyo po ito. Itong talatang ito magpapatunay na si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya ay tunay na Diyos. At hindi nilikha ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan niya. So ang Diyos ay manlilikha, si Jesus kasama niya manlilikha. Tandaan po natin, pagpapaalala, nilikha ka lang ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya pangalagaan natin ang ating sarili din po, no? Pangalagaan at mahalin natin ang sarili natin kagaya ng pagmamahal natin din sa kapwa natin dahil sila'y nilikha ng Diyos. At pati kalikasan, lahat po yan nilikha ng Diyos. Kailangan po nating mahalin ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. So tanggalin na natin kung ano man yung mga bisyo niyan, tanggalin mo na kung ano may masama yan, kahit mga pag-uugali yan, kung ano man yan. Dahil nilikha tayo ng Diyos, kailangan po natin na mahalin ang ating sarili dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin sa pamamagitan ng paglikha niya sa atin. At ang pangalawa dito, no, ang sabi rito, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinasabi rito? Pinatutukoy si Jesus. Siya po'y liwanag, the light of the world. Kaya po, bakit tayo may candle? That's a sign of Jesus as the light of the world. Pagpapaalala sa atin, kung si Jesus ay liwanag, tayo rin po. No? Ngayong 2025, sana maging liwanag na tayo sa iba. Amen? Dapat po magiliwanag na tayo sa iba. No? So, iniisip ko, paano ka magiliwanag sa iba kung ikaw mismo ay nasa kadiliman pa? Amen? So, paano ka magigiliwanag? So, magigiliwanag ka lamang? Paano? Ayan. Sundin mo ang lahat ng inuutos ng ating Panginoon Kristo. Actually, lahat ng inuutos niya, sasabihin ng iba, mahigpit. Hindi po. Para po yan sa ikabubuti din natin. Lahat naman mabuti. Di po ba? Masama bang umibig sa kaaway? Masama ba yung sinabing magpigil ka sa sarili mo? Magpigil ka sa bibig mo? Hindi naman. Masama ba magpatawad? Di po ba? Puro kabutihan ang turo niya. Pero sa mga tao, napakahirap sundin nun. No? Masama bang tanggalin ng bisyo? Ayaw niya yung maghiwalay ang mga mag-asawa. Masama ba yun? Lahat po para sa kabutihan natin. So, dahil siya ay liwanag,
tayo rin pong bininyagan bilang Kristiyano, dapat po minanan na natin yan na tayo rin po ay maging liwanag sa iba. At ang panghuli po rito, tandaan po natin, bagamat siya'y Diyos, naging taong salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan, puspos ng pag-ibig, ang katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama. Ano sabi rito? Naging tao ang salita, nagpakumbaba. Ang Diyos mismo na si Jesus Christ, bumaba siya rito sa lupa, talagang nagpakumbaba, isinilang sa sabsaban, mga kapatid. Isinilang sa sabsaban na muhay na simple. Wala siyang helicopter, wala siyang airplane, wala man lang siyang bisikleta. At sasabihin ng mga yung mga prosperity gospel ngayon at mga ibang sekta, sila daw ay sumusunod kay Kristo, samantalang kompleto sila ng mga mayroon pang mga eroplano, mayroon pang private jet, mayroon pa silang helicopter. Paano sila totoong sumunod kay Kristo ni wala nga siyang bisikleta? Amen? Sasabihin nila, ako lamang ang sumusunod kay Kristo. Ha? Tingnan mo ang pamumuhay mo. Tingnan mo yung mga pastor ngayon dyan, no? Mga mangangaral. MCGI, napakayaman na ni Eli. Sila lang daw ang sumusunod kay Kristo. SDA, mga ang yayaman nila. Paano nangyari yun? Si Jesus sa sabsaban lang, tapos namuhay hanggang namatay. Wala man lang siya ni bisikleta. Amen, namuhay ng talagang payak. Ganun ang tunay na Kristiyano, kapatid, no? Magpapakumbaba. Pinapaalala po sa atin ngayon ng ebanghelyo, no? 3 bagay po, no? Ito, no? Siya naman lilikha. So nilikha niya, mahalin natin. Siya ang liwanag, tayo po'y dapat magliwanag sa lahat. At yun nga yung pagpapakumbaba. Bagamat si Diyos si nagpakumbaba, sana rin po pagpapaalala sa atin lahat. Ngayon 2025, tayo po sana ay magpakumbaba na. Tayo po sana ay magbalik loob na. Tayo po sana ay magsisi na sa lahat ng ating mga kasalanan. Iwasan na natin yan. Yung 2024, tanggalin na natin yan. Marami na tayong nalaman. Matagal. Kung dati kang ganito, sinunghaling, tama na lahat yan. Kung dati kang mabisyo, tama na po yan. Dati ka nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, tanggalin na po na natin yan. Sa lahat po, kasama na ako ron, no? 2025 na sana move forward to be a godly person. Amen? So dapat maging Christ-like na tayo para maging masagana, no, at mapagpala ang ating bagong taon ngayong 2025. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. So ready na po ba sis Edna, no, para sa mga tanong dyan, o paalala po sa lahat, pwede po kayo mag-raise hand para sa mga magtatanong. At may chance po ngayon ngayong no? Sabi ko, it's time for you to shine. Pwede po kayo mag-greet, lahat ng nasa Zoom lang na nakikinig lang, no? So chance na natin magpasalamat sa Diyos. Pasalamat po tayo ng mga nasa Zoom na nakaraos tayo ng 2024. Buhay na buhay tayo. Malakas tayo at pinagpala po tayo sa kagalingan, sa karunungan at kung ano-ano pa. At sana po lahat po ng mga nandito ngayon, no, magbigay ng po, si Rodolfo, Grace, yung mga hindi po nagsasalita diyan, no, lagi nakatutok lang. Heart, KPIM, Salome, no, Annalisa, KitKat, so Brother Raymond, no? Lahat po kayo, so mag-aas po ako, mag-raise hand lang po kayo, mag-aas ako ng unmute sa inyo kung sino man po ang gusto mag-greet, magpasalamat sa Diyos at mag-greet para sa New Year's message niya, no? So habang wala pa, no? Okay, tingnan natin. Mag-ready na po kayo, no? Para sa mga mag-greet at magpapasalamat. Sis Edna, so mayroon na bang katanungan diyan? Pwedeng basahin si Sedna? Okay, bro. Sandali lang. Hanapin ko po sa Babyface. Yeah, sa baby face, no? Yan, so
Sa mga ano po, sa mga ano, pwede po na po kayo mag-raise hand, no? Ayan, sa mga nandito sa Zoom, mag-greet na po kayo, no? Inihintay na po kayo ni Lord na magpasalamat sa Bro, Kanya, no? Sa mga unang katanungan blessings. bro. Sige po, sister. Okay, wala pong naka-screenshots lang po ito, wala pong, di po malalaman kung kanino galing. Good Okay, evening. okay, okay lang po siguro. Okay lang, importante yung tanong niya. Sana masagot. Good eve, kasalanan ba ang hindi pagbabayad ng multa sa gobyerno like multa sa sasakyan, itinuturing pang kasalanan yun ng simbahan? Salamat. Naku, yan, no? Inano na po natin yan, no? Actually, yan ba yung sinagot natin noon? Mayroon siyang pagdating do sa ano niya, sa lupa niya yata na hindi niya rin nabayaran, no? So, nagbigay na po tayo ng talata dyan, mga kapatid, brothers and sisters, no? Nasa Salmo yan, 37 verse 27 na sinasabi doon ng ang mga ang mga nangungutang na hindi nagbabayad ay masamang tao sa paningin ng Panginoon, no? So, lahat po ng mga utang, no, biblically, binasa na natin dati yan. Biblically, lahat po ng may ano na may utang na dapat talagang bayaran, kapatid, saan man yan, sa gobyerno man yan o sa ano man yan. Kung maalala nyo, sa mga hindi nakapakinig noon, naku, delikado to, sabi, isinya ni Brother Wendell tungkol dyan. Mayroong isang pare, ulitin ko lang, baka hindi narinig ng iba, no? Alam niyo po ba, no, mai-share niyo po ito sa lahat, no? May isang yun nga, mistiko na isang pare na nagpakita sa kanya, God's willing kasi, God's permitted, pwede magpakita yung isang ano, nung isang kaluluwa. Ito pong pare nagpakita po itong alam mo, nagpakita itong ano, sabi niya nasa purgatorio siya, very religious daw, no? Talagang napakareliyosa ng babaeng 'to na namatay siya at sabi niya, alam niyo po ba, nasa purgatorio daw siya. So ngayon, ang ano rito, nasa purgatorio siya, so tinanong siya kung bakit. Ngayon sabi niya meron daw siyang hindi nabayaran na utang. Ito po, sa mga hindi nakapakinig no'n, 'no. So ngayon ang ginawa nung ano 'no, ginawa ng pare, binayaran niya yung utang niya. Hirap na hirap daw siya sa purgatorio at binayaran niya ng utang niya. Pagkatapos po niya ng binayaran ng utang niya, true story, actually sinabi na ano ni Bro Wendell po yan. Alam niyo po ba yung nangyari nun? Biglang after ng pagbayad ng utang niya, biglang nagpakita uli itong sister at alam niyo po ba na itong kaluluwa na nasa purgatorio, nagliwanag at sabi niya nasa heaven na siya. Ngayon ang tanong, alam niyo po ba kung magkano yung utang niya? Sa lahat ng hindi pa baka hindi na kayo nakapakinig dati, no? Alam niyo po ba magkano yung utang niya? Napurgatorio siya. Siyempre, apoy din po yun. Alam niyo po ba kung magkano? 5 piso. Ayan sa mga hindi nakapakinig, no? 5 pesos lang po. Naku, tandaan po natin, no? So, 5 pesos lang na ano na purgatorio at na parusahan sa dagat-dagat. I mean, hindi naman na forever, no? Sa apoy ng purgatorio. O imagine mo yun, 5 pesos lang po yun sa mga hindi mo nakikinig. Hindi mo nakapakinig nung araw na yun. Imagine mo kung 5 pesos, more than that, isang, hanggang gaano kakatagal sa purgatorio, kapatid, no? Napakahirap nun. 5 pesos po, no? Hindi niya nabayaran, no? So, mababasa natin yan sa tinatawag na Salmo chapter 37 verse 21 ASND, no? Basahin natin, tingnan natin dito, no? Tagalog ASND. Ano ba ang ano sa mga hindi nagbabayad ng utang? Mabibigyan ko kayo ng halimbawa rito, no? ASND. Ito po yung sinasabi niya. Sa mga hindi sabi rito, ang taong masama, okay, Salmo 37 verse 21, ang salita ng Diyos sa ASND, ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. So ang sabi nyo nga, hindi kayo nakapagbayad dun sa tanong na yan, ayan, yun po yung kahinatnan, masama daw po yan. Ngunit ang tao matuwid ay naawat nagbibigay ng sagana. So yung mga matuwid, sila yung nagbibigay, sila yung nagpapahiram, no?
So biblically din dati sinagot natin 'yan, no, kung yung mga naniningil naman. At sabi ni Jesus, no, tungkol dun sa ibigin ng kaaway, kasama yung sinabi niya, no, kapag daw nagpapahiram naman tayo, tayo naman nagpapahiram, o kayo nagpapahiram, wag daw kayo maningil na maningil. No? So sabi ni Jesus yan. So, wag daw kayong umasa na babayaran kayo. No, dahil mga normal na tao, ganun lang. Kasi ang gusto ni Jesus, kakaiba yung pag-ibig na ibibigay mo sa kapwa. Magpahiram ka, magbigay ka, pero wag kang umasa daw na babayaran. No? Kung magbabayad siya, salamat. So at least may idea na po tayo ngayon. No? So yun yung sagot natin. Hanggat kaya, kung yung 5 piso hindi niya nabayaran, na purgatorio po. No? So parusa pa rin yun, yes. 5 pesos lang po yun, mga kapatid. No? So sa lahat ng mga nag-greet po, Happy New Year din po sa inyo lahat in behalf of my my kapuntos, mga namin dito, mga kasama namin, kay Father Darwin, Happy New Year din po sa inyo lahat. So, okay, si Rodolfo, gusto niyo po bang mag-greet? Kailangan magbanggit ako eh, no? Brother Rodolfo o Sister Grace, no? So para maano natin. Ayan. Sinong gusto pong mag-greet dito na mag-raise hand po? Maya na bro, kasi nasa kusina pa ako. Okay, si Rodolfo daw Sige, sige. mamaya na. O Salamat. sino pa? Si sino pa? Heart KPAEM. Yan, gusto niyo po ba mag-read bago tayo dumako sa isa pang magtatanong? Okay, or si Analisa Abelgas, KPIAM. Kasi pwede ko kayong i-unmute na kapag gusto niyo mag-read. Eto, mayroong isang naka-raise hand. Sino tong naka-raise hand? Si sister. Sister Heart Okay. po yan. Sino po yon? Okay, Sis Heart, pwede ka nang mag-unmute. Ay, hello po. Good evening po sa lahat. And Good evening din po. good evening Sige po po. sa lahat po ng nanonood po ngayon at sumusubaybay sa punto por punto. Ano ba po? Una-una po, maraming salamat po sa Panginoon. At dumating na lang po tayo dito sa ganitong pagkakataon. Pong natutunan dito po, lalo-lalo na po dito sa pagsubaybay dito po sa punto per punto at sa mga kasamahan po namin na mga prayer warriors po dito sa group at sa ministry po na sinalihan ko po KPM. Maraming pong salamat at thank you po, thank you. Maraming salamat, thank you po Bro Angel, Happy New Year at sa lahat po na nandito po kay Ate Ed, kay Sis Edna. Ayan, yun lang po, maingay na kanila si Butchon. Yan lang po, maraming pong salamat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat. Good evening po and good morning everyone. Thank you po. God bless. Amen. Salamat po sa Diyos at Merry Christmas and Happy New Year din po sa iyo, no? So, yun po si Sister Heart, no? So ngayon, sino pa bang naka-raise hand dito? Ayan, si Sister Maria Nacy Diente, no? So, ipaki-unmute na lang po siya, si Sedna. Sige, okay na po. Paki-unmute po, Sister Nacy. Ay, hello po. Good evening po sa ating lahat. At Happy New Year din po sa lahat mga kapatid. At hello, Brother Angel. Amen. Happy New Year din po. Yung ano ko po, yung tanong ko, kapag yung tao makaranas siya ng mga, ang tawag dito, yung pagsubok sa buhay, Yes dahil po. po ba ito sa mga kasalanan natin? Yan po Okay, yung no? tanong ko. Okay. So, sa lahat na nakikinig, tama, maganda yung maganda yung tanong ni Sister, no? Ang mga ano ba, ang mga
ang mga problema ba ay minsan pagsubok lamang? Tinapik na rin po natin yan dati, no? Muli, paalala po sa lahat, no? Hindi lahat ng pinagdadaanan natin ay problema din, no? Kapag kung naalala nyo, no? Ang sabi ni Jesus dun sa isang may paralitiko, anong sabi niya doon? Siyempre, di ba, may nagkasakit yun ng actually 38 years, yung isang paralitiko. Ano sabi niya nung pinagaling niya, pinalakad niya? O sabi niya, magaling ka na. Sabi niya, so wag ka nang magkasala. Ayan, no? Isa yon, no? Isa po 'yon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, huwag ka na magkasala. In other words, totoo 'yon even before. Although kahit naman ngayon, di po ba, yung mga kasalanan ng tao na nagdudulot ng kasakitan 'yan, di ba? So, halimbawa lang po, no, hindi naman po lahat 'yon, but usually 'yun ang nangyayari. Basahin ko po sa sa inyo, no. Ito po, may babasahin ako sa inyo. Ito po, hindi ko na naano yata dati, matagal ko na binasa 'to, ngunit gusto ko lang siyang ipaano sa inyo, no, sa lahat po na nakikinig ngayon, no. Ito ba'y pagsubok o dahil sa kasalanan ng tao? At anong kasalanan ang pwedeng mangyari sa may kasakitan? Sabi rito sa Ecclesiastico chapter 38, no, verse 31 to 34. Ano sabi rito? Okay, tingnan natin, O chapter 37 verse 27 to 31. Sabi rito, anak ko, ang buong buhay mo'y lagi mong alagaan ang iyong sarili. Huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo, sapagkat hindi lahat ng pagkain ay makabubuti sa lahat ng tao. At hindi rin nasasarapan ang lahat ng tao sa lahat ng pagkain. Huwag mong hangaring matikman ang lahat ng pagkain. Alam naman natin to, lahat ng may kasakitan galing sa pagkain yan, no? At sabi rito, huwag kang magpakalabis sa anumang ihain sa inyo. Nakapagsasakit ang pagkain ng labis at ang katakawan. Ayan, no? Sa mga nakikinig po ngayon, makinig po kayo, no? Titingnan natin kung ito ba'y pagsubok. Sabi rito, nakapagkakasakit ang pagkain ng labis at ang katakawan ay nauuwi sa sakit ng tiyan. Ano daw? So nagkakasakit, hindi siya pagsubok. Sister, pagsubok ba yon o dahil sa labis na pagkain? Di ba? So sabi niya, nagkakasakit sa labis na pagkain. Marami na ang namatay sa katakawan at iwasan mo ito at hahaba ang iyong buhay. So ano daw ang dahilan? Katakawan din, no? Lalo na sa mga may kasakitan. So sa aklat ng awit naman, no? Hindi kasi natin maibigay diyan, no? Ano ba nangyari din sa mga nagkakasakit din sa aklat ng awit naman natin? Tingnan po natin, no? Ang sabi rito, no? Sabi dito sa 30, tingnan natin. Sa 107, lahat po na nakikinig ngayon, tingnan niyo po yung mga Biblia niyo, no? Sa aklat ng awit 107, okay. Ang sabi rito sa 107, okay, tingnan po natin, no? May nagkakasakit, 107 verse 17 to 18. May nagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Mga pagkain na makita nila di na magustuhan? Ano pat sa inyo di na magluluwat ang kanilang buhay? So ano daw ang dahilan, sister, na bakit daw nagkakasakit yung mga tao? Ang isang dahilan, hindi lang yung katakawan, dahil sa kanilang likong pamumuhay. So, kung ano natin, pagsubok o dahil sa likong pamumuhay, walang connection yung pagsubok eh. No? So, lahat sa mga nakikinig po ngayon, no, biblical lang po tayo, no? Sa mga may mga pinagdaraanan ngayon, examine our conscience, no? Halos hindi naman lahat, no, ang mga sinusubukan lang naman diyan, alam mo naman, no, yung mga ano natin, yung mga martir, yung mga santo, yung mga saint, yan talaga sinusubukan yan, kaya may tinatawag tayong redemptive suffering, no? Talagang binibigyan sila ng sufferings ng Diyos para ito naman iniaalay nila sa lahat ng mga tao sa mundo. No, hindi yun parusa sa kanila, no? Kundi tayo ngayon, no, dahil yung mga hindi naman talaga namumuhay ng kabanalan, yun po yung sagot ng Biblia.
Na marami nagkakasakit. Pagsuway, sabi ni Jesus, huwag ka na magkasala kapatid. So ano ba yung solusyon dito? Nandun din sa Ecclesiastico 38 verse 9 to 10. Ang sabi rito sa Ecclesiastico 38 po, kaya ang sabi niya rito, tingnan po natin, no? Sabi rito, anak ko, kapag nagkasakit ka, huwag mo niyong ipagwalang bahala. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo, at pansinin niyo po, kapag nagkasakit ka daw, pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka, lilisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. So dito malinaw na naman, no? Yung pagbabagong buhay, so ibig sabihin dahil doon sa kasalanan ng tao, kapatid. So hindi sa pagsubok, hindi ka sinusubukan, kundi dahil sa kasalanan mo. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. So, yun ang tingnan natin ngayon. Kaya lagi ko sinasabi, alam niyo po, yung sister ko nga, itong bagong lang 2 years ago na siya diagnosed siya may stage 3B. No, dahil nagba-Bible study po kami doon. Alam mo, napakahalaga nito sa lahat ng nakikinig ngayon, lalo sa may mga kasakitan. Totoo po ito, sana ma-share nyo, no? Kasi dahil sa healing ministry kami sa charismatic, talagang hinihimay namin sa Biblia yung mga kadahilan ng kasakitan, kadahilanan ng problema. So hinihimay-himay namin yon, nakukuha namin. Totoo talaga yung sabi ng Biblia, nakukuha namin. So binabanggit ko po lagi yun sa aking kapatid noon. Wala pa siya sakit noon, no, na yung pagpapatawad, no? Isa yung sa kasalanan ng tao, ayaw magpatawad. Alam niyo po nung na-diagnose siya ng stage 3B, agad, alam mo po ba, sa lahat ng nakikinig ngayon, alam niyo po ba ginawa niya agad-agad? Tinawagan niya yung bayaw ko, yung sinasabi kong namatay yung ate ko ng asawa niya, talagang nagalit pala siya doon. No, talagang kinimkim niya yung galit doon sa bayaw ko na dahil nga sa bayaw ko nagkasakit si ate at namatay. Alam mo ginawa niya agad-agad? Yun. Tinawagan niya mismo yung bayaw ko, humingi siya ng tawad na sinabi niya matagal na yung galit niya. Pinatawad niya lahat ng mga ng mga kagalit niya, nagkumpisal siya at ngayon araw-araw na nga siya, although dati ng araw-araw nagsisimba, no? So naging katekista na siya, naglingkod na siya. Alam niyo po yung stage B cancer, nag-chemo naman siya, nag-ano siya. Ngayon, 3 years ago na, ang lakas-lakas niya. Napakalakas niya, nagmamaneho pa. Imagine mo yun, stage 3B, no? So, totoo po itong sinasabi sa Biblia na sa lahat ng mga may pinagdadaan ngayon, baka sa kasalanan niyo yan. Or, dahil din naman minsan, di ba, pwede rin na ako naranasan ko yung kahit minsan talagang nagsusumikap ka, no? Magpakabanal, nagsusumikap kang sumunod sa Diyos, pero may dumarating minsan, minsan pagsubok lang talaga yon. Sinusubukan ka ni Lord kung gaano ka katatag. Gaano ka katatag lalo na sa pananampalataya. Minsan susubukan ka niyan. But most of yung problems, yung reasons na lahat ng problems na na-encounter natin dahil sa pagsuway natin. Kasakitan dahil sa pagkain. Alam naman natin yan. Bakit ka nagka-diabetic? Mahilig ka sa di ba? Matamis. Bakit ka nagkasakit sa kidney? Mahilig ka sa maalat. Kulang ka sa tubig. Tama, no? Bakit ka nagkasakit sa puso? Cholesterol, fats. Tama. At ang laki ng problema niyan, ang laki ng gastos. So, yun po yung maibibigay natin ng mga halimbawa. Hindi lahat siya pagsubok. Halos lahat, no? Ayon sa Biblia, halos po lahat ito ay dahil sa pagsuway ng tao, kapatid. Sis Naisi? Yes po, kasalanan po pala yung sobrang katakawan. At isa na lang po, Bro Angel, yung Yes New po. Year resolution po, tama po ba na ang tao New Year resolution, yung mag-promise sila sa halimbawa itong year na ito, New Year, tama po ba na mag-New Year resolution sila tapos hindi naman nila tinupad yung New Year resolution? Yun po.
Yun nga po, no, yun nga kaya sabi ni Jesus, no, sabi sa Biblia, sabihin mo, oo, 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 hindi, hindi, no, mahirap mangako talaga. Mas maganda, wag na lang mangako, try our best. No, mahirap kasi lalo na, marami nangangako sa Diyos. Oh Lord, magbibigay ako ng 10%. Oh Lord, ito, magbabago na ako. Mahirap yun, narinig tayo ni Lord. Pag hindi natin tinupad yun, sa susunod kaya maniniwala pa siya. No, although itong New Year's resolution na ano lang naman yan kumbaga sa atin nakasanayan lang yan, wala biblical wala naman turo ang simbahan po diyan sa about New Year's resolution natin. Hindi naman dapat every New Year ka na mag-resolution no, ng pagbabago. Dapat ang New Year's ang resolution natin lagi every day, no? We're trying our best to convert, no? Para tayo magbago, para to be better person, no? To be a good person. Yun po yung pinakaano natin diyan. But yung New Year's resolution kasi parang ginawa na lang laruan. Gusto ko mag-exercise na ako sa ganito. Gusto ko tanggalin ko na yung vision ganito. Hindi naman natutupad. But actually, parang katatawa na lang yan. But, but in reality, biblically po, no, kung tungkol sa pangangako, lalo na sa Diyos, lalo na sa mag-asawa, no, ibibigay ko lahat sa iyo. Ibibigay sa altar yun, no? Tapos ang dami nating pangako sa Diyos, sa altar, sa mag-asawa, pero hindi mo tinupad. Medyo delikado 'yon. Pinangako mo sa New Year's resolution mo, kung nangako ka sa Diyos, Lord, maglilingkod na ako. Lord, magsisisi na ako, hindi mo tinupad. Siyempre, kasalanan 'yon, pagsisinungaling 'yon. Napaka ano pa naman yung mga pagsisinungaling, alam niyo po, from Old Testament to New Testament hanggang Book of Revelation. Sa Book of Revelation po, alam niyo po, 2 beses binanggit sa lahat ng nakikinig ngayon, makaka-relate tayo dito. Yung mga sinungaling, no? Napakahirap kaya hindi magsinungaling sa mga tao. Ilang beses ito, no, na binanggit, lalo na sa paghuhukom, hindi pero binabaliwala ng mga tao. Ang sabi rito, sa paghuhukom na po ito, Pahayag chapter 21 verse 8. Subalit malagim kasasapitan ng mga duwag. Itong mga duwag po, yung mga duwag na hindi yung duwag na ayaw makipagsuntukan, hindi po 'yun. Duwag ka dahil may impyerno ka, dahil ayaw mong ipagtanggol ang pananampalataya mo, yun. Sabi rito, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, yung nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, yan, no? Mamamatay tao, mapakiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Saan daw mapupunta to? Sila ibubulid sa lawa ng naglalagablab na apsupre na siyang pangalawang kamatayan. So, nagsisinungaling ka sa kung sa Diyos yan. Pero siguro, ano lang yun, medyo light pa yun kung sa sarili mo na lang. Mag-exercise ako, tapos hindi naman kayo mag-exercise. Medyo light pa yun. Pero pagdating sa Diyos, sa lahat na nakikinig, at mangangako kang magbabago ka, maganda, wag na. Try your best na lang. Sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo po ako magbago kasi hindi mo kakayanin yan. Lord, tulungan mo ko, umiwas na ako dito sa kahalayan, sa pornography, sa bisyo ko, sa bibig ko. Hindi mo kakayanin yan kung wala ang Diyos talaga. So, ang mahirap diyan ko sa Diyos, nagsisinungaling ka ngayon kung lagi ka nangangako. Ito sa pahayag sa paghuhukom na to, ang mga sinungaling may impyerno. At sabi rito sa Pahayag 21 din, hanggang dito sa 27, ang sabi rito, inulit po itong sinungaling. Nagtataka ako bakit. Sabi rito, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Sabi po rito, no? Sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Ewan ko, talagang God hates a liar. Hindi ko po alam kung bakit laging binabanggit to. Ayun, ang sabi rito, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, so hindi makakapasok sa langit. So kung yung New Year's resolution lang, napabiro-biro lang sa medyo mild pa siguro yun. But
sa mga pandaraya, nagdadaya ka sa trabaho mo, sa asawa mo, sa lahat ng bagay, kaibigan mo, sa mga anak mo, nagdadaya ka, nagsisinungaling ka, abay may paglalagyan po tayo. Napakaganda pag-usapan nito sa 2024, last day of 2024. Sa 2025, isa yung dapat tanggalin na natin, yung kasinungalingan. Dahil kung hindi, di natin alam, marami na marami na nag-ano ngayon 2025, mukhang maraming mangyayari. So, totoo man o hindi, may malaki daw lindol na mangyayari ngayon sa ano no, ngayong 2025, may mga malaking sakunang mangyayari, may mga virus na mas matinding virus, matindi pa sa COVID-19, no? Ang daming mga ganyan na prediction, pero totoo man yun o hindi, paano kung naging totoo yun? Kailangan talaga maging handa na tayo. So, yung mga sinungaling, isa yun, no? Sana itatak natin sa isip at seryosohin natin. Totoo, ako nagtataka ko rito, from Old Testament to New Testament hanggang sa Book of Revelation, yung pagdating ni Jesus, yung binigay kasi yan sa kay Apostol Juan. Alam mo yung sabi talaga doon sa paghukom, mga sinungaling, may hindi makakapunta sa langit. So yun po yung pwede nating isagot diyan, kapatid, no? So wag na lang magmangako kung hindi kaya, no? Just ano mo na sa isip na try your best and ask a Mama Mary to guide you, no? To help you sa pagbabago mo, kapatid. Miss Nacy? Yes po, salamat. Amen, Bro Angel. At may idagdag lang po ako. Sige po. Pasalamat po tayo sa Diyos dahil Amen. po sa COVID-19, umusbong itong punto por punto at natuto Yes. po kami. Natuto po Bless. kami. Blessings din Ako no po. ako Yung din po. COVID-19 naging blessing siya sa atin lahat, no? Yes po. At isa po ako sa yung gumagaya-gaya sa mga yung pamamahiin noon at wala pa man yung COVID-19, inuunti-unti ko na inalis yun kasi para sa akin, hindi naman totoo. Gaya-gaya lang ako sa mga pamahiin at kung ano-ano pa man na mga pamahiin dito. At ngayon po, salamat sa Diyos dahil binigyan po ninyo ng malinaw na pag-unawa, ang pag-explain sa bawat isa sa amin. Itong punto por punto, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana po ay magpapatuloy pa po hanggang sa kahuli-hulihan. Dahil po Amen. marami na pong na-open na mga kaisipan, lalong-lalo na po sa amin. Alam na namin kung ano ang hindi pwede at kung ano po yung tama. At ganun din po, Brother Angel, nagpapasalamat din po ako sa lalong-lalo na po kay Brother Romel Jerry Templevilla sa Pisma Plus dahil po siya ay nag-share every Christmas and yes, every Christmas po siya po ay nagpipilgrims sa Israel. Naway, i-pray din po natin ang lahat ng mga OFWs sa ibang bansa at lahat din po ng ating mga official government saan man sa sulok ng mundo, ang ating mga kapatid, naway isali din natin sila sa ating personal na intention prayer. Yan lamang po, Brother Angel, Sis Gilda. Thank you. God bless po sa ating lahat. At Amen. Happy New Amen. Year. Amen po. Happy New Praise Year the po Lord. sa Salamat po sa Diyos at yan, no, si Sister Nacy Diente. So, yan, no, isa po sa produkto rin ng punto por punto, no.